day natin and it will get we will grow stronger and stronger. Next time, surprise na tayo kasi ngayon nakapaganda siya ng mga 2,000, 3,000 policemen sa loob ng Forbes Park. Next time, surprise na hindi nila alam kasi alam naman yung mga magnanakaw, hindi na sinasabi kung kailan na magnanakaw. Kaya hindi natin sasabihin kung kailan tayo magpoprotesta, okay? Okay. Paano ka namin masusuportahan? Sa FB, just show your support online. Kung may mga protest na laban kila Marcos, kila Romualdez, sa lahat mga magnanakaw, you can always go kasi this is our country and tayo, kung hindi natin upisan to, walang magbabago. We love you, Kiko! Sino yung mga dapat targetin? Martin Romualdez and Yes. Martin Romualdez. Grabe, ang gaganda ng mga tanong nitong si Project 1 Million. Ha? Napakagaganda ho ng mga tanong niya kung sino mga dapat targetin, paano natin susuportahan tong si Congressman Kiko Barzaga. I-follow nyo lang ho itong si Congressman Kiko ha, sa kanyang mga social media accounts para updated ho kayo kung magkaroon man ng biglaang pagkilos, pagsugod sa mga bahay ng mga magnanakaw na politiko na yan. Tuloy natin. At si Bongbong Marcos, sila talaga yung pinaka-mastermind ng lahat ng yan. It's impossible na wala silang alam dyan at wala din silang ginagawa laban sa korupsyon. Kaya posibleng pinoprotektahan nila lahat ng mga korupsyon. Okay. Kung sakaling mapabagsak yung gobyerno, sino ipapalit? Kahit sino, basta wag lang si BBM. Okay. Wag lang sila. Anyone except Marcos. Wag lang sila. Kahit si Bimbi Aquino pa ilagay nyo. Kahit sino, basta wag lang si Marcos because Narinig nyo ho yan ha. Kahit sino, basta wag lang yung mga Marcos na yan at mga Romualdez na yan. Kasi pagka sinabi mong Marcos, lahat ng nasa lineup ngayon itong si Marcos, hindi Romualdez, hindi Remulla, hindi, sino pa ba yung mga matutulog nilang mga kaalyado dyan? Hindi Ortega, hindi Gonzales, hindi, sino pa ba? Yung mga, hindi Boji D, hindi Di Apelido, Basta wag lang ho na nasa nasa lineup nitong administrasyon na to approve ho sa atin yan. Kung gusto niyo si BP Sara mas mainam tayo ho talaga yun nung ating advokasya na si BP Sara pagpatuloy niya yung mga naumpisahan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kung tayo tatanungin, kung gusto nila si Bimbi, wala nang problema yan, demokrasya tayo, di ba? Kung ano lang naman yun, halimbawa lang na ibinigay nitong si Congress Miao, halimbawa lang yun. Ibig sabihin, yung si Bimbi, wala sa politika yan, pero mas pipiliin pa natin yung mga, wag naman sana si Bimbi, pero ibig sabihin, worse na tong si Marcos Jr., kahit na yung mas worse pa siya kay Bimbi, ganun ho katido. PH, ayaw mo ata kay Bimbi, natural, ayaw ko, gusto ko kay BP Sara anyone, practically everyone can bring a good future for our country except for Bongbong Marcos. Yun lang. Thank you, Congressman Kiko. Kiko, I'm Kiko Matos. Few questions. Do you think may magangyaring resulta sa pagkalampag ng taong bayan? Yes. Ngayon o everyday? Itong kabuuan na ginagawa natin ngayon? Well, hopefully, hindi natin alam, but we always have to increase our efforts. Lagi natin mas gagalingan pa natin next time. We'll bring more people, we'll have more equipment, we'll make a larger amount of noise. And may I know your opinion about yung pagbato ng issue mula sa paikot-ikot sa Kongreso and then sa Senado, tas ngayon ibinabato ngayon sa ICI. Siyempre frustrated na yung mga tao, nagbi-build up na yung anger. Ano yung masasabi mo sa mga nangyayari? Problema kasi dyan in terms of, in legal terms, ay pag lagi nating iniintay or lagi nang natin hinahayaan sila, people will keep losing faith in the justice system. Kasi ngayon nga, wala pang napapakulong, and that's the very big issue here. If the justice system fails us, who can we depend on? And that's why we are here instead of just waiting for the courts to bring justice for us. So if walang justice, tas mag-escalate ang situation, who can help us? If the situation escalates, firstly, it will lead to economic collapse, and secondly, it might possibly lead to Mindanao secession, civil war, everything. There are plenty of potential downsides, potential chaos that will emerge pag walang nagbago dito kasi lumalaki na. Iyan ang hindi maintindihan nitong mga nitong mga politiko na to. Yung mga nasa Malacanang, hindi ko nila naiintindihan, hindi ko nila nararamdaman ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, hindi tanggalin si Marcos. Okay na.
Bigay na natin yung patapos yun na kung Kiko. Okay lang yun, walang problema, patapos natin. Demokrasya tayo. Sundin natin ang ating saligang batas. Patapos natin kay Marcos Jr. Pero kung tayo tatanungin, Marcos resign. Ngayong oras na to, kailangan mag-resign na si Marcos Jr. Pero kung ipagpipilitan niya pa talaga, gusto niya pang isalba yung kanyang, kung meron pa siyang maisasalba ha, ipatapos natin. Pero Marcos resign ang ating panawagan dito sa PH Update dahil sa kanyang pagiging incompetent sa pamumuno sa ating bansa. Ngayon kung talaga nagpipilitan siya, pinagdidikdikan niya na 6 na taon siya dapat mamuno sa ating bansa, kailangan niya matapos ang kanyang termino. Pues, ang hamon dito, ipakulong mo yung Zizaldico at Martin Romualdez para talagang wala tayong problema. Dahil pag nagkataon, yan ang hinahanap ng ating mga kababayan at hindi nila nakita yan, maghahalo ang balat sa tinulupan. Sigurado ho yan mga kababayan. Yung issue nakita natin sa mga ibang bansa, yung mga nagpo-protesta doon, yung mga nasusunog na mga government buildings doon. And we're very close to that point. We don't want to reach that point. Gusto natin ng peaceful protest and we want positive change in our government without necessarily sacrificing any government structures. How about the military? Do you think they can take over? Do you think pwede natin sila asahan? Very possible. Pero yung military kasi, they depend on the will of the people. Once we show that the people are angry at the government, sila din ang mag-withdraw ng support. Ito nang nangyari nung EDSA on the recent people power yung nawala siya. Last question. I've heard na you wanted to be the House Speaker. What would you do to change the situation? If I become House Speaker or to become House Speaker? The leader. Once I'm the leader, I'll make sure to imprison everyone involved. And kahit Yes. if that involves half of Congress, if that involves 100, 200 congressmen, then I will do it. How about the change of constitution? That's also very possible, pero ngayon, the Constitution, it will be a legal term. Ngayon, ang problema natin, our immediate issue is the stolen funds and the pervasive corruption within our government. Any constitutional change will happen after that. Okay. But would you believe or support in the death penalty? Kasi yung mga tao, I'm assuming lahat Maraming nangihingi ng death penalty. naghihingi ng death penalty. Yes, very supportive, especially for rapists, murderers. At ang problema kasi natin, we are one of the most populated, we're one of the countries with the most populated prisons. Yung death penalty, ba't pa natin hayaan mabuhay ng mga 20 years, 30 years yung mga nagmamanyak na mga bata, when we can just kill them and save all the money that we would have spent on their food and on their cell. Kung sakaling bumaba si Bongbong Marcos ngayon, ang obviously na mahahalal si Duterte, ano palagay mo din? Well, anyone except Marcos, I'm pretty sure na siya naman ayaw niya kay Marcos, so I'm sure that she will be able to I'm sure she will be able to imprison those involved in the flood control kasi hindi naman sila pati ni Romualdez, hindi naman niya poprotektan sila Romualdez at yung mga congressman na gusto siyang ipa-impeach. So it's very possible that we will get justice. One last question, Congressman. I've heard nagbo-boxing ka. Boxing. Baka pwede tayo mag-train minsan. Sure, sige. Yeah, thank you very much, Congressman. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Palakpakan ho natin ito si Congress Meow. Pambihira ho. Ang gaganda ho ng kanyang mga punto de vista. Dito sa bahagi ng video natin na to, re-react naman ho natin ang naging panayam ng Billionaire News Channel, yung at the forefront dito kay Manong Chavit. Manong Chavit, ito, pasok ko si Manong Chavit dito. Politically sa bansa natin. Marami po, pero ang importante sa lahat, focus muna tayo dahil nagde-divert lahat. Ang nangyayari po ngayon, diversionary tactic is blaming everybody except the President. May testigo na sa mga una. May speaker, may testigo na. Sinisira nila ngayon testigo. They should file a case now kung totoo na wala silang pakialam. Ako, hiningi ko lang, to be a leader, transparency, accountability, honesty, pakita niya na malinis siya, unahin ng Ilocos Norte, then our province, Ilocos Sur. Then, para malaman, nagtataka na ako dahil the Diskaya family nabigyan ng 31 billion within 3 years, the term of President Marcos. Ito lang, 22, 23, 24. 31 billion. At sa Ilocos Norte, meron silang 38 projects. So, para ipakita na malinis sila, Ilocos Norte muna. Dahil ang dami ng sinasabi ng tao doon. May mga ghost projects po ba sa Ilocos Yun ang Norte? sabi To kaya, your knowledge? yung mga ICI, dapat doon ba sila pumunta
para to give credible to the president. Kumbaga, tumutulong lang ako. O bakit din nila unahin yun para maniwala tayo kay presidente? Are you saying na dapat maklear din na walang kinalaman si Congressman Sandro Marcos? Yun nga ang sinasabi. Yun na nga sinabi ko. Ang project ni Diskaya all over the country is 31 billion. Binigay, 31 billion. Pero meron pong nadiskubre din na kalakaran sa construction dito sa mga contractors na nagpapahiram lang ng lisensya o yung tinatawag nilang royalty. Palagay niyo po ba Whatever it is. sa Diskaya na pupunta lahat yan or may royalties din sila? Grabe na nga nangyayari, ghost project na eh. At ito lang panahon ni BBM, 546 billion ang flood control. Half a trillion. Ang napunta kay Diskaya, 31 billion. Paano napunta sa Ilocos Norte? Yun na, pakita nila na malinis. Kung malinis, bakit sila hindi inuuna yun? Para to give credible to mga sinasabi ni President Marcos. Well, nung nangyari po itong 3 years na malaking pondo na punta sa flood control, ang chairman of the Committee on Appropriations is Congressman Zaldico. Pero hindi pa po siya umuuwi. Palagay niyo po ba uuwi si Congressman Zaldico? At bakit hindi na lang kinancel po yung passport niya para ma-force Yun siya nga umuwi? dapat, kinakancel na. Now, nasaan sila ngayon? Nasa labas na. Si Speaker, hindi na makita. Umalis na po ba si Speaker Martin? Nagsabi siya na handa daw siyang humarap sa ICI. Tuloy natin. Ba't di sumaharap ang ngayon? Nako. So, iba na ang sinasabi yung Malacanang ngayon. Alam ko, babanatan uli nila dahil ayaw nilang paalala sa taong bayan. Kaya, ang gusto ko lang malaman, ang mga kababayan, wag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Huwag na raw flood control. Iba naman. Lahat ng department meron problema eh. Bago matapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Paalala ko lang mga kaibigan, aking mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin ko na ito dahil total, babanatan na naman ako ng hindi totoo. Marami silang pera eh, kaya nagagawa lahat. Pero sinasabi ko na, kung may totoo sa mga sinasabi nila, pakukulong ako. Yan. Now, paalala ko lang, nung inimbita ko ni Senator Amy Marcos to help BBM to be the Vice President, meron akong plano kung gusto niyo, tawagin niyo lahat ng leaders. And you can ask Senator Amy. I will invite them, Manong, but I will use your name because you're the President of the Mayor's League. Okay, Yeah. ako. Tinawag, dumating naman lahat. Oh, thank you for coming. But, to help BBM to be the Vice President for his election for Vice President. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you explain your plan? Yun lang. Sinabi ko na, to cut the story short, nobody could beat Sara at that time. Walang Ito po yung magpapile. nasabi nyo na sa amin na pinagsama nyo Yes. sila eventually. Pero ang plano, huwag tayo mag-file ng vice kung vice ang gusto mo. Yes. Marami kang banat sa'yo dyan, maalala lahat yung mga record nyo ako. Yan. President muna, wala kang mga kalaban except Sara. Pag nag-file si Inday Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara to be your vice, ikaw vice president. Protected ka Pero na. nung Manong Chavez, nung tumakbo po si President Bongbong Marcos noong 2022, sinabi niyo rin later on na hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya sa kay Janet Napoles. Wala. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, nung But you mean when hindi I po decided na-clear? to help them, Yeah. What was the connection you were talking about with respect to Janet Napoles? well, when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Nako. Para maala Nabudol. Ha? Yan ho talaga.
Yan ho talaga, yan ho ang ano nila eh, strategiya ho ng mga walang yayan eh, strategiya ho ni Marcos Jr. yan, yung tipong okay, lilinisin namin yung nasirang pangalan ng mga Marcos, itutuloy namin yung mga naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat, Digong, maraming salamat dyan sa mga ginawa mong kapaki-pakinabang sa sambayan ng Pilipino. Maya-maya, ayun, pinadala sa dahig Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakawalang yaw mga kababayan. Diba? Ganyan ho sila kawalang ya. Lalo lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat sililisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakahiya showing po to ito. us This is this record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Ano po, nakalagay dito, a title for the greatest The robbery greatest of a robbery of government. Nakakaya po ito. Kaya Grabe, akala oh. ko nililisin na nila. Grabe, the greatest robbery of government, of a government. Ha, nakaano ho yan, nasa Guinness Book of World Record. Ngayon, nagtatanong ho kayo kung magnanakaw to mga Marcos na to. Ayan ho mga kababayan, yan ang titulong ibinigay ho sa kanila ng Guinness. Yung Guinness ho na yan, yung mga pinakamalakas kumain, pinakamalaki ang ika nga mga kargada, pinakamalaki ang tenga, pinakamalaki ang mata, pinakamatangkad na tao, pinakamaliit na tao, ganyan ho yan. Pero meron din ho silang kategorya para dito kay Marcos Jr. Pinakamagaling na magnanakaw ng gobyerno. Ipinangalan ho yan kay Imelda Marcos at kay Marcos Jr. Hindi ho ito paninira. Ibig sabihin, ginawa ho yan ng Guinness, meron ho silang sapat na mga ebidensya na talagang magnanakaw yung pamilya na yan. Anak ng Pedro Garapata. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was Nakaw pa rin. na-demanda rin ng plunder. Laki Plunder. sa nakaw eh, no? Ito po yung, so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. And this was Napoles. back in 2016, nagkaroon ng plunder charges Yes. against Si then Napoles, Senator Bongbong Marcos. si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko na rin maalala kung nagkaroon ng plunder against Yes. Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Grabe, He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Grabe. Ano Paalala ko lang to mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Di nagbago Akala ko eh, no? nilinisin yung pangalan tatay nila. Hindi, mas malaki pang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Subukan niya demanda yung pinsan niya. Yan. Damay siya. Ay ayaw galawin. Sa palagay niyo po, Subukan mong idemanda yan si Martin Romualdez, damay ka. Di ba? Guinness Book of World Record, Janet Lim Napoles, konektado ho yung mga Marcos na yan, mga kababayan. Ngayon, bakit hindi niya magalaw itong si Martin Romualdez? Alam na dis, sigurado pagka ginalaw niya si Martin Romualdez, pati siya ay madadamay dyan sa skandalo na yan. po ba hindi ever mapapatawag Hindi, si oo. Speaker Martin sa I don't ICI? think so. Kung sincere sila, patawag nila, pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba gagawa ng paraan para maibalik dito si Congressman Zaldico? Aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago lang nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Pero yun nga eh. Siya sabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talagang hindi na mapigil. Hindi na mapigil. Hindi na Yan. Yan o, lagi nating pinopoint out dito sa PH Update. Lagi ho niyang sinasabi na kesyo, naglabas si Marcos Jr. Hindi siya ang naglabas. Ang naglabas ho niyan, sambayan ng Pilipino. Extreme pressure kasi sa social media, lumalabas na. 2024. Pagkabanggit niya ng 5,500 flood control, anong nangyari? Lubog ang Pilipinas. Paglipas ng 2 araw, sunod-sunod na bagyo, anong nangyari? Lubog ang Pilipinas. Saan na yung flood control na pinagmamalaki mo? Ngayon,
Tapos pagkasona niya ng 2025, bibida siya siyang nagbulgar. Mahiya naman kayo. Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr. Figure that time. So, binensyon niya, flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil eto, record. Ang flood control, mga kababayan, 546 billion. Half a trillion ng flood control sa panahon lang ni BBM. Ang Ilocos Norte, 10 billion ang Grabe. flood control nila. Ang 10 napunta billion? kay Diskaya sa Ilocos Norte, 2.7 billion. Yung bagong mayor nila na dapat hindi maging mayor dahil konsel pa lang, contractor na. Pinilit maging mayor, maski na dapat disqualified dahil contractor, meron na project, 6 billion 500 project niya. Bakit paborito nila itong contractor na ito at sa si Diskaya? Yun lang gusto ko maklear para maniwala tayo sa kanila. Bakit po hindi niyo ito ibigay sa Blue Ribbon Committee or sa ICI para po maimbestigahan? Sinabi ko, ICI, wag na kayo lumayo, punta kayo sa Ilocos Norte, dahil Ilocos Sur, kami lahat imbestigahan nyo. Can you confidently Nagagalit say... sila pag sinabi kong Ilocos Norte. Sa Senate, binensyon lahat yung mga probinsya. Number 30 ang Ilocos Norte. Sila Diskaya, binensyon lahat. 29, 31, 22, 33, wala yung number 30. May nalampasan kayo, sabi sa Senate, hinanap. Wala. Meron pala. Ilocos Norte. Tapos, nagsara na, wala na. Are you saying meron pong effort to cover up when it Yes. comes to Yeah, aliwanag evidence that sa might point to Senate. the president? Sa Senate, binasa lahat ng probinsya except Ilocos Norte. But your son, you have a son po na nasa Congress. no? Yes. Yeah, sa Ilocos. Can you confidently say na sa son niyo po, sa district niya, walang mga flood control, walang involvement din yung sarili niyo pong anak? Pinaimbestiga ko nga ang aming lalawigan, pinaimbestiga ko. Wala kami flood control. Okay. Maski hindi flood control, imbestigahin nila. We are transparent. Wala kami tinatago. So sa 24 senators po ngayon, sino-sino po sa tingin ninyo ang may kinalaman sa mga flood control and infrastructure corruption? Yun nga ang nangyayari ngayon. Pinag-aaway-aaway ng mga senador, mga congressman, nilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa Malacanang ngayon, diversionary tactic, mga kababayan. Huwag tayo pabudol. By the time matapos lahat yung pinagagawa nila na iba-iba na naman, wala na sila, tatakbo na lang. Focus tayo, may testigo na eh. Demanda nila. Yan. Nandiyan na eh. Demanda Pero meron na nyo. po mga recommendation on cases to be filed. So this would be up to the ombudsman. And ngayon po, kaka-appoint lang ni former DOJ Secretary Boying Remulla as the new ombudsman. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon ng mga kaso na padating? Kasi bago siya umupo, sinabi na niya, umunahin niya si Duterte. So may purpose na sila. Sinabi po ba niya yun na Sinabi unahin niya. niya si Duterte? Babalikan niya ang mga kaso ni Duterte. Yun ang unang agenda nila. So, linagay doon para sa mga para may debate na naman hindi mausay si Marcos, si Duterte masama. Mas masama na si Duterte. Ito lang term ni BBM. May nagsabi na kay si Speaker, nadala ang pera doon, nadala sa tabi ng Malacanang, huminto na. Huwag na muna, huwag na lahat. Kung sincere sila para maniwala ang taong bayan, demanda nila. Correct. Si Saldico, demanda nila. Martin Romales, may testigo eh. Hindi po ba kayo naniniwala na fa-filean sila ni Ombudsman Boying Remulla ng mga kaso like si Speaker at si Congressman Zaldico? I dare them to do. Tanggal siya. Palagay niyo Pero wala, tatanggalin po siya pag matanggal ginawa talaga niya. dahil ang appointment niya is 7 years. Opo. Only a revolutionary government could remove them.
ba palagay nyo, hindi po ba magrereklamo ang mga tao pag walang na-file na politiko? Parang yun na ang sinisigaw ng mga tao ngayon. Ayaw na nila ng yung sinasabing maliliit na isda. Naghahanap na sila ng mga Nandiyan na nga politiko eh. that will be accountable. Nandiyan na nga, sinabi na nga, si Speaker lahat, nagpunta na, may mga testigo na. Si Speaker, saldi ko, ba't di nila demanda? Pinaalis muna. Tapos iba na binibintangan ngayon. Ako, binibintangan ngayon na naman. Kalkalin nila ako, sinasabi ko na, kung meron totoo, pakukulong ako. Ano po ba yung binibintang sa inyo ngayon? Ang dami. Gawa-gawa lang nila. But bilang kingmaker, kung sakali man, sino ang 3 tao na susuportahan nyo po sa 2028 elections? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Tuloy natin, ito ho yung pinaka-juicy. Sino nga ba ang susuportahan itong si Manong Chavit kung sakaling ngayon na ang 2028 presidential election? Alamin The mo natin, Forefront. Jake. Manong Chavit, bilang kingmaker, kung sakali man, sino po ang 3 taong susuportahan nyo sa 2028 elections? Wala akong nakikita. Ang ano ko, revolutionary government muna, but civilian, mamili tayo sa mga Supreme Court justices. Sila mamili. Mamuno muna temporary, then we'll have another election. But wag tanggalin yung mga... Ang hirap naman nun. Supreme Court pipili. Naku, mga politiko na yung iba dyan eh. Kita nyo naman mga kababayan, GAA, wala silang galaw. Yung sa PhilHealth, biglang tumahimik yung usapan. Anak ng toko, anong wala na. Nakaupo. So ayaw nyo pong umabot sa punto na magpalit na lang ng administration through our electoral process, na magkaroon na lang ng eleksyon sa 2028, na matapos itong termino po ni President Bongbong Marcos. Yun nga masama ngayon. Bakit natin tatapusin? Eh, nandiyan na nga yung testigo na kay Martin. I-file muna nila. Bakit natin papayagan na mga kababayan, wag tayong pabudol uli? Just recently po, Tatapusin na lang niya ang term niya. Hindi. If he's a good president, tapusin niya ngayon yung mga issue. yung mga kaso po na Mga dapat kaso. ma-file. Okay. May testigo na eh. Anong ginagawa? Sinisiraan yung mga testigo ngayon. Sino man magsalita against them, sinisiraan. Noong ang buwan po, the administration urged the DOJ and PNP to examine whether some of your remarks are aligning or can be considered as inciting to sedition. Ano na pong nangyari dito? Meron po bang na-file sa inyo? Ako, I don't mind. Demanda nila ako, ikulong nila kung gusto nila. Pero sasabihin ko totoo. You're not worried na every time sinasabi niyo po na mag-revolutionary government ay pwede kayong Sinasabi ko, the only way kasuhan. to change revolutionary government, magagandang batas natin walang nasusunod. Pag-file ka ng court, aabuti ng siyam-siyam. Meron mga kaso, may naka-parking fee, wala na. Hanggang mamatay yung testigo, hanggang mamatay yung nag-file, wala na. Ang nakukulong, yung mga maliliit na tao. Manong Chavit, Walang kwenta ang mga ano natin because of the implementation. We have good laws, pero implementation, wala. Manong Chavit, nasabi niyo po dati na si President Bongbong Marcos nagka-Alzheimer, na after niyo siyang tulungan na manalo bilang Pangulo, nakalimutan niya na kayo, nag-Alzheimer. Pero si Senator Amy Marcos po, sinagot niya ito in a different interview at sinabi niya na siya, kinikilala niya yung tulong na naibigay niyo noong 2022. Gumawa na po ba si Senator Amy ng kahit anong hakbang para personal na makausap po kayo? Well, ang totoo niya, nag-usap kami. Up to now. Recently lang. She cannot deny na siya nag-imbita sa akin to help BBM. Vice President lang gusto ni BBM. So, being the President of Mayor's League, I will invite them, Manong, but I'll use your name. You can ask her. So you're still in touch po ni Senator Amy? Okay Nag-usap kayo? kami 3 days ago, 3 days ago. Yun, nagbalitaan lang, ba't ganito na nangyayari sa ating bansa? Ewan ko ako. Tumulong lang ako, ngayon ako binibintangan. Oo nga, you can ask her. Yeah.
Is there truly a rift between Senator Amy and President Bongbong Marcos? Kasi may mga iba, parang hindi makapaniwala na magkapatid and Yes. they don't seem to be aligned politically. So, totoo po ba na meron silang rift or hidwaan? Well, sabi niya mismo na nagpapatakbo na ngayon mga Araneta at sa mga Romualdez, ang gobyerno. By Araneta, ang sinasabi ni Meaning Senator the First Amy. Lady. Okay. Yan, sinasabi niya. Hindi ako nagsabi, Opo. Pero sa tingin mo po ba, in control pa si President Bongbong Marcos ngayon sa administration niya? If you're saying that, yun nga yung as quoting Senator Yes. Amy, na iba ang nagpapatakbo. Sinabi mo eh. Now, ang survey, 20% na lang sila, 80% ayaw ng tao. Kaya, bakit tayo papayag pabudol uli? Concentrate mo tayo, may testigo na. I-file nila ang kaso ni Saldico at saka si Martin Romualdez. Hindi Tapos maniniwala ang tao. Yun ho talaga yung mga kababayan. I-file nyo na ang kaso para tapos usapan. May- May doubt kung iba ang file. Hindi kayo naniniwalang may mafa-file. Hindi. May mga nagsasabing ginagamit niyo po itong issue nito para bumalik sa national spotlight or this is personally motivated. Ano pong masasabi niyo doon? Wala, ako nag-enjoy lang ng buhay. Paalis-alis lang, palipad-lipad. Pero hindi ko na lang matiis yung, aside from Alzheimer, nakalimutan ako, okay lang. Okay lang. Okay lang sa akin yun. Ang kinagalit ko talaga, yung paghahamon niya sa China. Dapat as a president, we are a developing country. Dapat neutral siya sa lahat. Not only US, not only China. Neutral. Naghahamon sa China, wala tayong laban sa China. Ini-encourage yung mga ibang country, help us. Itong China, binubuli kami. Wala tayong laban So sa that's China. foreign policy po. But how would you compare President Bongbong Marcos's leadership style compared to his father, si President Ferdinand Marcos Sr.? He is worse. Nako, Masama ng tatay niya, he is the worst. This is the biggest scam. Kung porsyento lang biggest scam. Biggest scam ko pala, Marcos Jr. eh. tatay niya noon, ngayon, ghost project. Kaya dinedevert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. So, ating mga kababayan, magising po tayo. Huwag tayong pabudol uli. Bine-blame niya lahat. Ihalaglag na kayo, mga congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil imbisigan daw yung mga farm to market road. Yan. So, pag inimbestigan mo lang yan, hindi na po tapos na ang term niya, alis lang yan. But would you say na meron din naman pong good that came out of all of this? Kasi at least kahit yung mga involved sa Congress and Senate, nalalaman na rin or na-expose. So hindi pa nga po... Sakripisan lang. Teka lang, in the first place, hindi naman mangyayari ang nakawan na yan. Walang good na mangyayari na sinasabing yung nabulgar, yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives kung nasa tamang katinuan ng presidente na yan. Doon mo. Pagkira naman to si Ma'am Karen. Ma'am Karen, ako, alam mo naman, love na love din kita eh. Pagka meron kang pinapakinggan ko, pinapanood ko kasi kahit pa paano, gumigit na to eh. Yan si yung Pinky, si Ma'am Pinky, kahit pangalan Pinky na Pinky, Pink na Pinky. Diba? Kahit pa paano yung tanong nila, kahit minsan scripted, okay naman, may dating na, pwede na. Blame niya nga ito lahat sila. Siya, paano nakakakuha ng si Diskaya ng 31 billion kung walang koneksyon sa taas? Correct. Ako, natagal na sa construction. Never ako nakatikim ng 1 billion na project. Ito, agad-agad, 31 billion. So it was tolerated by him dahil contact niya sila Saldico, si Speaker, or wala siyang alam ng presidente. Dalawang bagay lang. Na-tolerate niya yan. Dahil pag-umpisa na, inumpisa na nila yan eh. Hindi po ba kayo naniniwala na wala siyang alam bilang presidente? Na Hindi ako naniniwala na wala siyang alam. meron siyang deniability in a sense na hindi niya talaga alam? Hindi ako naniniwala. Idemanda niya si Speaker na pinsambuo niya, maniniwala na ako. Yan. Dahil Napakasimple ng hamon. Demanda niya si Martin Romualdez. Hindi parang ako maniniwala, mano.
naman to ako, pinirmahan niya. Ang dami na nagsasabi, meron pa nagpunta ng Korte Suprema, may problema ang budget, pinirmahan pa rin niya. Pinagtanggol pa rin na niya, naging sinasabi niya, binasa ko, kada 4,000 pages ata sinasabi, binibida niya. Wala akong nakitang blanco. Hindi naman yun ang pinag-uusapan, yung BICAM report ng blanco, hindi yung GAA. Talagang budol-budol tong si Marcos Jr. Hindi pwede banda, kasama siya eh. Kaya ako may Alzheimer. Siya lang labat, nakalimutan niya. Siya ang top 3 pinakamalaking flood control. Ito po, yung Ilocos Norte, yung pinapakita natin dito sa screen ngayon. Nationwide, top 5 provinces. Top 5 provinces, pangatlo sila. Halos pareho ng Bulacan. Oo. And 10 billion ang napunta sa Ilocos Norte. Ito, kay Diskaya lang. Kay Diskaya lang ito. Sa Ilocos Norte, 2.7. Flood control po ba to? Flood control. Pero nung nag-report po si President Bongbong Marcos, parang hindi ko maalala na kasama ang Ilocos Norte doon sa top Hindi yan sila. provinces. Record, Mr. President, you're the third biggest flood control. 10 billion ang kay Diskaya, sila rin ang third biggest. 2.7 ang Bulacan, 2.3. 2.9 billion. Okay. Manong Chavit, dati po, in the past, nagkaroon kayo ng admission, sinabi ninyo na nag-deliver din kayo ng weteng proceeds sa mga ibang politicians. Nangyayari pa po ba ito? Hindi ako nag-deliver sa ibang politician. Kay ERAP lang. Yun lang instruction sa akin. Naya naman ako dahil bago kaibigan ko, pinagawa sa akin. Ayaw ko man. Yan ang kasalanan ko. Ikulong niya ako. Kasalanan ko dahil ginawa ko ito. Inamin ko. Wala ako dyan. Binabalikan nila. Ang unang belta nila sa akin, weteng Lord daw ako. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, wala ako isang kinuhang weteng. Tanong niyo sa lahat ng may alam ng weteng, mga STL ngayon, wala akong inagaw. Well, Vice President record. That's Sara on record. was saying, itong flood control, that's only one aspect, pero marami pa daw ibang pinagkakakitaan. Sa iyong knowledge, meron pa po bang mga pinagkakakitaan itong administration when it comes to wetting or other operations? Ang weteng, ginawa ng legal, which is good, para may mapunta sa gobyerno, because they cannot stop wetting. Yeah. Pero wala akong kinuha, ulitin ko, wala akong kinuha on record. Panahon ni GMA, I can get as many as I want to. Yeah. You can ask. Well, since we're running out of time, Manong Chavit, ano pong masasabi ninyo to those who might say na nagpapagamit kayo sa mga anti-Marcos groups? Huwag po tayo pabudol. Balik po tayo sa flood control. Ihihinto na raw ang flood control. Yung mga nakita na ron, idemanda na nila, then maniniwala tayo. Ang inihingi ko lang, wag tayong schedule ng rally. Guguloy lang nila, walang